Game. Ano tanong nyo? LA. Nag-champion ng San Miguel? Yes, nag-champion kami. LA talaga. Yes, actually, this was planned a month ago, or a week ago, but, you know, talking to LA, kami yung tao yun. Biniro ko siya after winning the gold sa Shaba. I said, pwede ka na. You know, doon nag-upisa yun. Everybody knows he's a very intelligent guy, very smart, team leader. So I think you know, we're not expecting that much. Bago pa lang sa LA, but for sure he'll be good as a head coach. Pero dami nagtatanong, bata pa. Sabi ko, hindi na bata, kaya hindi na 14 yan. Di ba? So, hindi na maglalaro. He was excited when I called him. So, sabi ko, nakadecide na kami na magka-coach at Ignar. Parang si Coach Barrett, aangat ba siyang team manager or? May manager na kami doon, no? Nandun pa siya. May contract siya sa amin till December. So, it depends on the coach. Parang nasa coach yun eh. Di ba? So, parang si George Gallen, nung pinalitan ni Leo, sabi ni Leo, okay siya nandun si George. Okay. Pag sinabi ni LA, okay si Chito, okay. Pag hindi naman, let's give him a free hand. Pag may dala si LA na tatlo, dalawa, isa, apat na head coach, na assistant coaches, we need to absorb and then baka may kailangan tayo alisin. Dahil kung hindi natin alisin, isang basketball team na yun, baka dumami. Diba? So, ganoon naman ang parang piloto yan eh. Siyempre mga piloto, gusto nila yung kasakanan nila, assistant nila, pinagkakatiwalaan nila. So I think knowing LA, he's gonna bring his assistant coaches and coaching staff. Basal sa Ginebra naman, I think longest tenure Ginebra player sa LA. Gano'ng kalaking bagay na yun. Ano no? Sa LA, longest tenure Ginebra player and from here on, sa Magnolia na siya. On Ginebra perspective. Oh, kung malaking bagay wala sa LA, oo naman. Sabi ko nga, ulitin ko, LA is a leader. I hope the Ginebra fans can understand that LA Tenorio is moving to Magnolia as a head coach. Hindi naman habang buhay nandun tayo. Like, kila Mark Kagiwa, kila JJ, after that, ito. At least makikita pa nila yung idolo nila na sa PBA pa rin. Ibang capacity lang. But hindi naman pwedeng habang buhay nandun tayo, we have to move on. Hindi pwede habang buhay na yun lang kinakain natin. Minsan, kailangan tumigil din tayo, diba? So, there's a different job, different na trabaho ang gagawin niya. So, we'll see. Anong chance na maglaro si LA sa Magnolia? Alam mo, to tell you frankly guys, sinabi ko sa kanya, after playing good game yung laro niya, I told him, mag-playing coach ka, di ba? Sa akin, malaking impact siguro. Ang sabi lang ni LA, huwag na boss, baka buhin ako ng Ginebra fan, sabi niya. So, alam mo, ang puso niya nasa Ginebra pa rin. Sabi, sister team naman. So, mamaintindihan naman ng mga kapamilya namin na Ginebra, mga fans na pinakamamahal namin. Sana po maintindihan yung decision na malis ko. Based from your conversation with LA, talagang wala na talaga. Retired na siya from playing. He didn't say that he's retired. He's not gonna hang his jersey, but you know, coaching is a very difficult job. Ano yung full-time yan, ano? Pero malay mo, maisipan niya may ma-injure na point guard, di ba? Tapos yung paglaruin natin, di ba? At malay mo, may second Jaworski, hindi natin masasabi. We'll see, di ba? Pag-uusapan namin at paplanuhin namin maigi kung ano maganda para sa career niya at para sa future ng Magnolia. There were other coaches or players na consideration for the coaching level sa Magnolia? Okay.
Alam mo kami, lahat naman to, yung decision, of course. Sabi ko nga dati sa interview, lahat naman ng ginagawa ko, alam ni Boss RSA sa kami blessing ni Boss RSA. So, una, ano kami, isip, ano kaya, sino pwede, sa ganito, sa lahat eh, diba? Nung, siguro napanood ng tao, napanood namin, napanood nila, how LA coach the youth. Eh, ang youth, mas mahirap turuan kaysa sa nakakapag-isip na ng mga player. Dahil repetition yan eh. And we think, kailangan siya mag-start somewhere. You know? Baka ilagay mo sa eskwela, coaches sa eskwela, ganito. Baka pag-isip pa kung paano. Doon din naman siya pabagsak eh. Di ba? So, mahal siya ng kumpanya, mahal siya ng organization ng San Miguel. That's why we decided to put him sa isa sa mga system. Sir, may bago daw kayong team governor? Sa? Magnolia? Oh, nag-retire na si ano? Si Goblen eh. Nung last board meeting. Tapos finalize niya nung last board meeting 2 weeks ago ata. Nagbigay siya ng letter sa akin, sa office, saka sa governor. Sino ang governor? Ikaw. I-announce ko pa lang sana sa Wednesday sa board. But I guess all of you guys are here. Grabe talaga yung dismiss eh. I'm naming Jason Watt as the new governor of Magnolia. Bagong coach, bagong governor. Youthful yung move na yun, bata ngayon, si Coach Jason yung naisip na Hindi nyo kasi kilala yung si Jason. He's very, matalmahong bata. Very intelligent, matalinong, masipag. Walang oras yun. Hawagan mo, ganito, ganyan. Communicating to the players. A very good coach. I think malaking bagay siya sa team dahil yung inputs niya, actually isa sa mga nag-input dun sa nung nagkaroon ng COVID. Nung lockdown naglaro tayo ng lockdown. Isa sa nagbigay ng mga ideas. Again, he's with me since PBL days. That's time. He's a good leader. Very good leader. So with all the movement sa Magnolia, Coach, do you feel like the turn things around na itong Magnolia after this? Hindi natin alam eh. Alam mo, minsan yung pagbabago, hindi mo nalaman. Katulad nga nung yung nangyari sa mga trade ng Magnolia. Diba? Hindi na paganda. Diba? So, itong mga ganito, you have to experiment. Try new things. Kung ano magkiklik. Diba? Hindi naman pwede yung adobo, ganun na lang yung lasa. Sasabihin mo, hindi, okay na ito, tsagaan natin. Medyo lagay mo ng konting suka, lagay mo ng itlog, baka maiba. No? So, sinusubukan namin. At timplado na manok. Timplados. So, sinusubukan namin itimpla. Baka sakaling sumarap. Kaya nga timplados eh, di ba? So, ito, tinitimpla namin na maayos.